Filipinos para sa ating second match of the day. Kami ang mga kasama Omi, Athena, and Midnight para atin sa inyong aksyon. At ito na ang Smart Omega kontra Team Liquid Philippines. I'm so excited dahil nga triple header ang ating matchup. Pangalawang game pa lang mga inilabas. Star match pa rin ang mga kaganapan today. Maraming nakaabang sa laban ng Team Liquid Philippines. At ako nakaabang din ako sa performance, magiging debut game ng Smart Omega kasi balita. Usap-usapan sa paligid. Malakas daw ang Smart Omega sa mga scripts. And no other ground to prove it against the world. Oh no. The defending champions of MPL Philippines and Team Liquid Philippines. Dahil ito na rin ang ating magkakampi, si JP at pati na rin si Perciva. And this time around sila magtatapat. Pati yung Kala and Teddy matchup, I'm so excited to see that. Kasi from grassroots to FPL and now they're up against each other. At sa FPL debut pa ni Kala. Yeah, pero hindi yung first time na nakita sila, di ba? Parang nakita sila sa labas ng FPL. I believe it was qualifiers? Yeah. Qualifiers ng ENC. So, medyo interesting to kasi para mentor versus mentee. Parang nice. Definitely entering this match, kailangan talaga nila maging anti sa rin si Perciva sa mga talagang mahilig pumitas sa mga primary targets. Ito na naging Step in the game, better watch that screen. Whole squad rolling with a new groove. Oh, well, they come through. Bottom line, hey, so good. For your sport, Omega. Let's go again. Already start to roll to redemption. Cavalry, Magigay, Paragalit, the team, Liquid and the head coaches for Smart Omega, Coach Ura, for Team Liquid Philippines, Coach Ayo. Who will claim the victory in this proving ground? FPL Superfans, Magigay! Magsisimula na ang pangalawang serye ng ating Superfans Saturday. This time around, ang Smart Omega ay naghahanap ng paraan at talunin ng defending champions ng MPL Philippines. And now for Smart Omega, there's also very eager na yung Dark Horse run nila from the previous season wasn't just the beginning. It's also the continuation ngayon for Season 8. It's a showcase na US edition nila might be the winning formula that they need to get a win laban sa Team Liquid Philippines. And speaking of winning formula, yan ang hinahanap ng kalaban ng Smart Omega ngayon na Team Liquid Philippines. Fresh from a loss yesterday against Team Falcons in a 3-game series na napakalapit talaga ay nabibitin silang makakuha ng panalo. Ano kaya ang sagot nila ngayong gabi? Sa akin talaga nakapat. Feeling ko, ang kailangan sa dito ng Team Liquid Philippines is yung mga downs surrounding the playstyle, yung gameplay ng hindi lang ng mga players kundi as a team. Kasi even though nakita natin yung evolution ng Team Liquid Philippines from MSC up until yesterday's game, may mga moments talaga na parang kailangan pa nilang i-discover, kailangan mag-look back. Doon sila sabi ng mga coaches, parang marami pa silang lessons na kailangan nilang daanan. Oo, yung mga lessons na yun, parang nakita din natin na unti-unti na rin na natutunan. And sa totoo lang, itong laban na ito ay hindi naman proving grounds para sa Smart Omega na kaya nilang lumaban sa isang top tier team na Team Liquid Philippines, kundi proving grounds din para sa Team Liquid Philippines para ipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundong nakatuko sa MPL Philippines na narito pa rin sila at naghanda pa rin sila ng labanan ang mga susunod na mga teams na lalapit sa kanila. And with this, our best of 3 starts, Omega ang pipili ng kanilang side at kanilang mapa expanding Rivers Blue side para sa kanilang home team advantage. Wala ng intro pili kagad. Yung ganito parang mainit magsimula yung mga players natin. And again, blue side out ngayon ng Smart Omega. Yesterday, marami tayong nakitang teams na nag-drive on the blue side. Kasi ang daming prior heroes talaga. Pero may mga teams din naman na nagwawagi sa red side. Kanina nakita natin yung potency kapag hawak mo yung red 3 and red 5. And yan yung pwedeng gamitin ngayon ng Team Liquid Philippines. And total no, hinahanap tayo ng pahinga. Bago tayo mag-sumugot sa London, sugurin muna natin. Balik tayo sa panahon sa ating Smart 5G Princess. Usapan natin, kamusta naman ang game from MPL? Tapos ngayon,
magpapakita kilos ka na sa FPL. Masaya kasi, dati nanonood lang ako dito ngayon, napunta ko na rin. Nasa napahaba, syempre. FPL, ibang imahe ko for call. Ngayon, FPL naman, paano ba gusto mo kilala ikaw ang kanyang sarili? Panoorin niyo lang kami sa, magpapasikat kami lalo. Ayun. Thank you so much, Carl. Dagot, hello, naririnig mo ba ako? Apo. Okay. Carl, balita ko, nag-birthday ka daw ah. Oo nga pa, Ayun talaga. So, baka nag-birthday mo na to sa FPN. Start ako, yung birthday, tapos Grabe naman. So, wala lang ka lang dito nagpa-birthday. ako patay. Lagi kami lamat nito yung birthday ko. Okay. So, pansin mo ba kung swerte ko yun o hindi masyado? Parang ano lang po man. So, hindi mo nilalagay sa birthday mo ang swerte nyo. Kasi, syempre, gusto ko rin ang kayo. Paano mo siya nalulong yung birthday mo? Wala pa, nalagang mo. Sige din. Sige din naman natin. Pinanalo ko. Okay. Kung handa sa birthday mo, ano gusto nyo? Gusto ko mananalo ka para sa momentum. At ayan po ang ating Smart 5G Ping Test, securing the tournament integrity of this second series sa ating Superfan Saturday. Shoutout nga pala sa mga kabarangay na nasa watch party ngayon sa ating 596 barangay in Sampaloc, Manila, Quezon City. Nariyan din po ang Barangay Pasong Putik, Barangay North Fairview, Barangay Santa Monica at Barangay Batasan Hills. Shoutout sa lahat ng ating mga kabarangay na nanonood ngayon ng laban ng Smart Omega. Uy, shoutout kay bagong kapitana Jamie ah. Ayan, si bagong kapitana na miniature din actually na Smart Omega na makakasama sa mga watch parties nila. Ngayon, nagsisimula na ang ating drafting phase. Lumalaki lang ang Barangay Omega matapos ang kanilang successful na season last season. At titignan natin kung paano nga sila lalaban against Team Liquid Philippines. Coach Mura taking away the Marcel and Melissa. Meanwhile for Aeon, tatanggalin na nila ang Freya pati na naman Pakito. Interesting yung second ban Melissa. Ibig sabihin ito may iniipit silang third ban. Hinihintay nila yung dalawang ban sa lumabas ng Team Liquid Philippines. Wala rin silang well, in-announce sila basically sa buong liga na hindi nagpipilisa ang Smart Omega. Although makikita pa rin naman natin down the line if they will be able to pick it up. And now, they remove the Hirara. Ngayon, pwersadong Team Liquid magban ng Fanny and ma-open yung Barats and Ureno. So baka yun yung tinitignan ng trade dito for Smart Omega unless gusto nilang ibigay yung Barats sa side ng Team Liquid Philippines. And that's a really scary kung ibibigay kay Sanford yung Barats, no? Dahil nga kahapon nakakita tayo ng mga napaka-unorthodox picks mula dito kay Sanford going in for the Atlas and Carmela. But it seems nakatanggalin na yung Fanny. Is this going to be the Barats' first pick? Are you sure? Kasi may Valentina Barats sa side ng Liquid Philippines, even though, okay, sige, siguro naman isipin na ng Smart Omega, kapag kinuha natin yung Atlas, kukunin nila yung Valentina, we can set up the Eudora, ang nightmare ni Valentina ng MSC, lahat ng lane na naglaro ang Valentina na may kalaban siyang Eudora, hindi siya nag-enjoy. Sobrang hirap kasi na magiging buhay niya. Although sobrang brave nga, to take na ito yung wide open ng Smart Omega. Now for TLPH, baka nakita naman nila yung babe din yun. Yes. And maganda to, nahawakan nila yung mga utility hero din. It's Mathilda and Uranus. Hindi siya papaila this time around, pero it's another utility hero para kay JT. And it prevents the Eudora and the Barats as well from the side of Smart Omega. And siguro nakikita na lang na job na dito ng Smart Omega is yung Nolan. Lalaro na lang na yung tempo game, iiwas nila itong Team Liquid Philippines. Unfortunately, lahat ng jungle na kukunin nila dito, medyo ilang lang sa Mathilda and Uranus. They still go for the Eudora. Pero kukuha sila ng Tirot para tunawin ng Uranus na ito sa XP lane. We did see a lot of Tirots early on sa serye na Twisted Minds and AP Bren. This time, makapupunta yung sus kamay ni Lewis. Team Liquid Philippines, last pick on red 3. But parang hindi pa ito sunny time for Tirot eh. Yeah, medyo early. Lalo na nakita mo yung Matilda, may pantakas yung mga heroes dito. And for TLPH, I think Nolan or Harley is good for Carl. Pwede na sila mag-marksman, honestly. Pwede na kunin yung plot dito if they want to. Kasi yan eh, parang yun lang yung available na marksman. Especially for their side. Unless gusto nila mag-Brody, which is very dangerous sa may Atlas.
lalo kung gusto nila i-build up na maging steady lang dito si Teddy. They've done that on the first season ni Teddy together with ELH dito sa MPL. But as we move on, pwedeng iligo pa rin nila. I like this. Medyo BTRS. Yung track ng DLPH, Matilda with Novaria. Dalawang heroes na never mauulin nung Atlas. And ang mahirap dito for Smart Omega, kahit gusto mag-set nung Atlas, kailangan niya hanapin ng Matilda. Oo, at nagbabalik. Ang walang iba, kundi si Tanod number 1. Making a comeback as well kasabayan ng bagong barangay. And of course, nariyan din ang Cavalry na sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa Team Liquid Philippines. Going back sa ating banning phase, gusto mo yung Novaria, hindi maaabot ng Atlas. Naghahanap pa ang Omega ng kanilang potential gold laner. Potential jungler. Oh, I like this. Iipin nila yung jungle kasi alam nila hawak nila yung Red Bull. Sana all! Sana all! Ay, grabe si Kuya. Isa pa. Sana all! Huwag ka magalala yung kuya. Yung katabi naman, yung isang kuya naman. Wow! Ihito ko yung analysis ko para sa inyo. Grabe, sweep agad. Umpisa pa lang, may nanalo na. Dalawa na yun. Wala pa bang lalaban na iba dyan? Password pa. Okay. Tuloy tayo. Wala na mga bebe. Tropa time na to. Nag-commercial. Shoutout kay Lagrecha na ang ating MPL talent sa nonood. Yung mga dyan, mga galing ng talent search, yung battle trips na, yung mga natira sa battle trips na nanonood, nandyan pa kayo, shoutout sa inyo. Uy, sakto for MPL, I think dito rin ma-showcase na yung mga teams natin, kumukuha na sila ng next-gen players sila from our developmental league, which is called at si Teddy, which is a great avenue then to explore this kind of spotlight heroes or players as well. Kaya malaking improving ground din talaga itong MPL kapag naging successful sila, malaking boost sa kanilang career. Pero ito, ayun! Ito tinanggal. Ayan, ini-strip kasi ni Carl. Kasi sabi niya guys, OP sa scripto eh. Tsaka sinabi rin ni Wolf to kahapon. Oo! Nalaro mo na rin yan, pero Harley. Classic Harley combo. Pero actually, in fairness, masarap yung pag naglalaro ka ng Hanzo tank. Alam kong tank system, oo. Pero ang sarap eh, bakit pa? Gumagana eh, at the end of the day, it's working. Nag-rapay lang kami. Oo. Pero in terms of like, natitirang mga Assassin's Midnight, amazing pa rin available. Yun na lang ba, natitirang option? Galing. Ano to? Kumbaga, hopefully, umabot sila sa late game. Yan ang gustong gawin na ni Ryzen and they get the Brody for themselves kasi ayaw niya naman pupunta sa Liquid kasi nga may hawak na Matilda. But I feel like Clint is still okay here. Either mag-Clint or kuha sila ng mga Moskov. If gusto nilang i-risk, medyo risk ito. Harit is okay kaso puro magic sila. Harit battery line ng Liquid. How about the Granger? Wala naman talaga alam sa Granger dito. Patay na yun kasi may enemy Atlas eh. Pagka nag-Granger siya dito, naka-pure pa yung Granger, kawawa siya. I see. And tingnan natin kung lalabas ng backplate dito for Team Liquid Philippines. Naghahanap sila ng kanilang physical damage dealer. Pag naghahanap dito, medyo mahihirapan dahil napakataas ng kanilang magic. Matuwa si Dumbledore. Matuwa si Harry Potter. Damay-damay na. And now for the last 10 seconds, mukhang nag-iisip talaga si Coach Ayon kung anong physical damage dealer nilalagay nila. Yun kasi hindi ka pa best option ngayon for Teddy. Lalo pinush over nga yung mga heroes niya sa Stress of Blood, kinuha pa yung Brody. Clint is the next viable option. Gumagana naman to even yesterday. Medyo risky yung draft ng Smart Omega, knowing na yung link ay medyo walang tempo ng early game. Pero kapag tinignan mo rin kasi yung heroes ng Team Liquid Philippines, nag-iintay silang lahat. Basically, ang only aggression na manggagaling dito sa squad na binuo nila is yung aggression na meron si Uranus. Ang problema kasi may tyrant sa game. Oo, yun din eh, no? Napakahirap kasi yung tumagal sa harapan. The moment na tumama yung third skill ni Hero, no? Yung nakalimutan ko yung tawag kasi Abyssive Time ulti. Oo, pero yung nagtatanggal nag-shred ng armor ay napaka-importante talaga nun para mag-burst na rin dito yung Brody pati na rin yung Liga. So it's gonna be very scary for this Uranus to tank in the front lines ng napakatagal. Pero depende pa rin yan sa makikita natin na execution mula sa parehas na koponan as we enter the line of dawn para sa game number 1 of our proving grounds of this match number 2. Sino nga ba mananaig dito? Smart Omega or Team Liquid Philippines? Malalaman natin yan sa pagpasok natin sa game number 1. Atlas versus Matilda. Ano bang pwedeng abangan dito? Matilda ako dyan. Ever since Matilda over Atlas ako kasi ang kinagandahan dyan is meron kang dalawang way to dodge yung Fatal Links. Number 1 yung Shooting Eagle, number 2 yung Purify. If naka-Purify yung Matilda. And nakaka-bad kasi again, hindi mo pwedeng basta-basta hulihin lang nila sa pagkaharap. Kasi kailangan mo hulihin yung Matilda. Kasi kapag Fatal Links ka and nag-dash in, nag-guide mo papasok, ang kapal ng shield eh.
Yeah, so yung Matilda on top 4 na para kay Daddy JP. So for Smart Omega, it's all about the timing na dito para sa Atlas. Especially Finners pick a prime pick ng Smart Omega. Most likely, meron talaga silang bala or binabangko dito. Medyo interesting lang yung approach ng TL. Nag-start si Carlos sa may baba. Kinuha mo na yung green and then purple buff and then pa-itch sa may top lane. I feel like ako sila puruan dito is yung Tyron para magamit nila yung Uranus for objective picks. And then after first turtle, feeling ko ang mangyayari dito po yung Clint wala na silang pang objectives. Baka tulungan lang na yung Clint. Oo, and so far, nung nakakita tayo, ayun! Naku, lalamang pa sa ito! First blood! Para kay Carl! Oh my goodness, lamang sa ligo, pare! Lamang sa ligo! By the way, yung lane na yan, marami nagsabi medyo clean favor dyan. Pero sabi ni Cal, hindi. Lamang ako sa ligo. Then, the courage to go for a flicker play this early. And that would mean na sa susunod na pagong natin o sa pinakaunang pagong ay walang flicker ang marksman. But I doubt na susugod si Cal sa turtle na yun. I think sobrang lamang aura points yun para kay Carl. Starting off his first blood, first game debut dito sa FPL na gano'n, although And that would secure almost a big chunk of XP para dito kay Sanji. Pero mukhang mauuna pa rin natin ang pumwesto dito ang side ng Team Liquid Philippines with Ryzen also reaching level 4. In terms of pwestuhan, parang namangatan TL. nangunguna sila, especially na level 4 naman lang dito. Sila Carl, the force of Frigid Red here. Yeah, pero walang Deadly Magic. Ganda rin ang ginawa ni Perxiva, yung vision niya. And makikita niyo yung Deadly Magic. Sinubukan niya kagawin yung perfect match para maharapin yung mga cards mula kay Carl. So, mangyayari dito is mag-release lang. Hindi rin naman nag-rush ng turtle yung Smart Omega kasi hawak nila yung link. Isa sa mga pinakamalungkot na jungle yan kapag gusto mo pumunta sa turtle. Kasi kasama yung purple buff yun. Kailangan niya talaga ngayon na ingatan ang kanyang pag-dive in. There's going to be the action there. Oh, Ortiz is still nag-lure the turtle. Sa maintenance of blades, magkakasita ako po nila sabay! Inuntok sa barera. Ngayon si Bibin ang target. It's going to be basic kill para sa TLPH. Matayog ang lipad ni Daddy JP. At nakakuha ng highlight kill kay Penguin. Ang haba ng nilipad niya kay Grabe, TLPH. After the initial turtle take, ito na naman yung recipe ng Stampede direkta sa pagtulong doon sa Clint. Hindi problema kung na-solo si Teddy kanina kasi ang habol nila manalo sa game. Just like that, almost ay 3,000 gold din sa kamay ng Team Philippines na nagmamanifest sa mid lane halos. Inubos din kasi nila yung skill eh. Unfortunately, wala pang level 4 yung Atlas. Even up until now, ginamit din yung ability strike to burst down the turtle. Unfortunately, nanakaw ni Carl Easy. So wala na skills dito yung Smart Omega. May additional skills pa dito from TLPH. May added layer of shield pa. So hindi pa sapat kasi yung damage ng Smart Omega. And nagkaroon pa ng turtle buff yung Team Liquid Philippines. So ang laking advantage talaga na nanakaw ni Carl yung turtle mula sa Smart Omega. That's true. Alam mo, kanina nakita natin, sinubukan din nilang i-burst si Sanford with this D-Rock. Sadyang hindi tumama ang Vision Striker. Maybe tinutok sa pagong sadyang nanakaw pa rin ni Carl Easy. Team Liquid Philippines with great micro plays overall. Bumalik tayo sa kalmadong London. Ito yung yung sinasabi natin talaga na when it comes to experience, alam talaga nila kung paano gumawa ng ganong klaseng loopholes here sa mapa. Plus not to mention na naibangon nila agad yung kaninang pagkalugin ni Teddy. Now, on the bottom side ang ating magiging main focus. May nagbabadjump pa kanin. Andun na yung vision. Siguro rinig ang damage as well na mapipilitan magbabawi ang Smart Omega. 4 minutes pa lang yung mga nickname damage. May screen check ng damage. Tsaka nakakatawa yung ginagawa ng Liquid yung ult ng Manila tapos ult din yung Novaria. Parang mga Smart Omega talagang pipiglas ka eh. Kailangan mo mag-out eh. And ang problema, ang lang yun. Tsaka short cooldown lang yun kasi pwede cancel ni JP yung second eagle. And then dahil sa pananakot na ginagawa nila, Smart Omega is pushed back to their side of the jungle habang payapa lang ipagkuha ni Carl yung mga objectives. Si Teddy free farm lang. Tapos ito naman gugulo sa Sanford. Ang bilis ng transition nila after taking objective, hindi ngayon mapakinabangan ng Omega yung vision din naman. Kasi may Sanford na nagwawala or free dito sa mapa. Yeah, and that two turtle secured. Mukhang split push ang second Ryzen. Ang first down coming in from the Deadly Magic. Si Sanji ang nila. Okay, napapaligiran. Medyo nakanto. Diyan naman din ang RKO. It's going to be Ryzen with a kill off to Sanji.
Nabaliw si Brooks eh. Hindi niya alam sino makahabulin. Dalawang nasa pader eh. Dalawang nagliliparan eh. Pero teka lang, si Ryzen din ata ay masasaktan lamang ng bahagya. Sanford with the flank. Pero mo hindi tutuloy ito ng Team Liquid Philippines. However, medyo delikado yung purple team Ryzen. Okay, umabot na si Cartesi. It's going to be Nick Win! Ipapangulo ko niya kay Nick! And the Team Magic will secure the kill! Rekta sila sa purple buff! Ngayon magkakaroon ng denial sa pinaka-importante pa para sa Ling. Aray ko. Ito yung ano eh. Ito yung dahilan bakit namatay si Ling ng MSC. Karamihan sa mga teams parang gusto pa siyang gamitin. Unfortunately, it's just too risky kasi sobrang importante talaga ng early game tempo ngayon. Even against the likes of Novaria and Matilda, parang kahit pagtitignan mo yung matchup, lamang talaga yung Ling. Kasi yung early game utility na meron yung dalawa prevents the Ling from actually playing the game. And the moment naman Teka lang ha, Teddy. Okay, that's Teddy alone na napaforce agad si Ryzen na mapapabawin. Knowing na wala ng purple buff yung Ling. Bala after bala tatama sa mukha ni Ryzen. Kung may nawala pa mga oras sa baba kanina, mukhang napawin na rin ni Teddy doon sa may bandang kataas. 20 seconds bago lumabas ang pangatlong pagong ng larong ito, Team Liquid Philippines. Kailangan pag lumaban ng Omega dito, they have to find other trades. Kailangan nilang bumili ng oras para sa Ling. Kailangan nilang damage output. Ang problema, hindi naman nagagaling ito kay Cal kasi hindi siya makalapit pa kay Makita kasi may Uranus sa side ng Team Liquid Philippines. And si Teddy, doon nga na sinabi mo na bumalik yung aura niya. Even yesterday, yung pag binabalikan mo eh, may factor yun eh. Yung binalik ni Teddy yung Ling, even flickering in. Kasi alam niya wala nang panglaban yung Ling ni Ryzen. And DLPH, again, just these plays, yung kanilang mga choices sa buhay, yung aggressive movement sila, yun yung nagpe-prevent from Smart Omega from actually taking a fight. Katulad ng mga Ling! Chris, saan ka pupunta doon? May nagapang kong Cartesi! Sabay rekta na naman sa pagpugulo dito sa purple buff sila Sanji. Cartesi as well to Luisa. They can do nothing but back down dito sa nagrumakas ang Liquid. Kadalasan kapag sumasapak sa pader, wala kang sinasaktan. Pero para sa Team Liquid Philippines, kapag sumasapak sila sa pader, may Ling na bumabagsak. Ryzen currently 1-3 in this game. Team Liquid Philippines is finding kill after kill. Medyo familiar yung nangyari sa Ling ngayon, pag pinatakahabol pa. Ganun talaga ang buhay ng Ling, malungkot kapag wala kang purple buff. And TLPH, again, alam nila, ang win condition nila dito, dalawang bagay lang. Lord, tsaka yung purple buff, parehas naman Lord yun. At yun yung ginagawa ng Herrera, Fatal Things will connect. That's on the two members dito na TLPH na makakatakas. At yung comeback para kala Sanford, yung U-turn lang saglit. Successful man yung naging setup, pero walang damage na nagagaling sa Smart Omega. Sanji, walang damage pa eh. Oo, nakahanap din kasi ng reset now. Ito burst down on Sanford. At mukhang i-region din lang ito pabalik ng isang Uranus. Team Liquid Philippines powered by 8,000 Omega. Struggling to find gold around the map. Pati sa sarili nila jungle ay hindi sila makapasok. Ano naman yung version na ganyan ng Liquid nila binibigyan ng spasyo para hindi pa bumabalik si Carl sa mga buff niya. Nami-miss Fireman. Fireman naturally ko! Ang kumonekta, sabay pitas kay Perxiva. Luckiest of them all. Mabilis lang pinapatuban ng TLPH. Grabe yung Astro Liquid Deadly Magic pana ni Sanji. Patay agad. Sobrang nalalan eh. Kung parang kung may 5 points sa basketball, yun na ata yun. 10 points nga ata yun. Full court shot yun. Full court pare. For Team Liquid Philippines right now, 9 minutes in, ay aabot na ng halos 10,000 kanilang kalamangan. I have to throw this very hard question sa iyo, Midnight. If Omega ka, anong pwede mong gawin dito? Masabi ko sa'yo, buti na lang di ako yung Omega. Kasi ang hirap nito pare, yung ang hinahanap mo dito is butas sa side ng Team Liquid Philippines. Unfortunately, again, wala silang damage. Kahit yung Matilda, hindi nila mapatay-natay. 0 deaths pa. Si JB ngayon, isang beses pa lang niyang pinipindok yung Purify niya sa buong game. Sobrang covered ng tracks ngayon for TLPH. 9 minutes and 12 seconds into the game. Level 15 na rin kasi si Cartesi kanina. Yung ito yung burst kanina nung tinamaan siya ng star shot si Perxiva tapos Deadly Magic. Ringless eh. Kumbaga nung shoot lahat patay ka agad eh. Wala na magagawa mo. Wala ka namang item swap. Wala ka namang parang immortality. So kahit naka-rated armor mo yan, hindi nire-respeto ng TLPH yung kapunatan. Kasi ang gusto lang naman nila mangyari, ma-1. Makakuha lang sila ng isa, okay na yung buhay nila.
ang kinagandahan doon, tamang target pa. Pag namatay yung Atlas kasi, wala na talagang choice si Smart Omega sa teamfight. Kumbaga nangyari na eh. Tumama na, nasalo na, and yung choices talaga sobrang nalimitahan na para sa Omega. Now, with a 12,000 gold lead and a Lord marching up top, Team Liquid Philippines, they're looking to close this out quite early. Ang nakikita natin laro kanina sa pinakauna nating serye ay umaabot lamang ng 12-13 nung around games 2 and 3. And now, gustong gawing 11 ng Team Liquid Philippines. Okay, kaya looking trip ito para Lord Omega. Napakasakit na naman naman tama dito ng mga balak ng DLPH. Asa Lego ito tama yung umaso. Riggs napakalaki. Tama man ang gusto dito si Virtua. At pati si Cody dito na magpapilita magbabawi. For the board memory. Ay hindi yata magiging sapat. To totally engage yung DLPH. Pero si Ryzen kung ako napakalapin. Naputa pa rin. Napapamala ni Denny. And this might be it. DLPH with the Lord will be ending game number 1. A dominant 11-minute victory for Team Liquid Philippines. Birthday buff is rin para kay Corn. Ipinamalas ng Team Liquid Philippines ang kanilang galit sa barangay. Hindi nakahinga, hindi na nakahanap ng magandang play. After that initial kill mula sa gold lane, nagising yung nagagalit na diwa ng cavalry. And looking back sa mga ganap sa larong ito, nakita naman natin na sinubukan ng Omega humanap ng mga early game advantages even in the first turtle. Even Eddie get a solo kill mula dito kay Carl with a flicker play on his Brody. But sadly, in terms of team play, ay hindi ata nakasabay masyado ang Omega sa ginawang mga rotation and team fighting ng Team Liquid Philippines. I think they lost the value of the Eudora Atlas when they picked up the lane. Kasi usually gusto mo naman aggressive na trio mid. When they picked up the lane, now they had to protect yung kanilang XP. They had to protect their jungle. And it allowed so many plays para sa Team Liquid Philippines. Naging number one problem nila dito is yung sustain ng Uranus and ng Matilda. And dahil doon, iniintindi mo yung frontline. Paano pa yung mga tumatalon? Paano pa yung mga tumitira mula sa likod? Si Carl Easy, pa na rin si Sanji. Banat ng banat. And walang patuloy Omega kasi hintay lang sila ng hintay. At yung mga hinihintay nila mga oportunidad ay hindi na dumating dahil maagang ginapos ito ng side ng Team Liquid Philippines at ating MVP in Team number 1, the greatest hitter of them all, El Daddy JB on his Matilda na hinabol si Ryzen kung magdamag. Grabe yung circling eagle na yun, no? Round trip. Mahirap kasi dyan. Most people would say na parang hindi mo pwede pagsamahin yung assassin plus Matilda. Pero ang hindi kasi na naiisip ng ibang tao, yung combo ng Harley and Matilda napakadaya din. Kasi yung initial burst ng Deadly Magic, enough na parang maging threat sa buhay ng targeted mo, tapos may cards pa. Tapos kapag hindi enough yung damage, kakagat yung Circling Eagle, kaya niyang tustusan yung nawawalang damage para pumutok yung Deadly Magic. Grabe ito yung mga wisps kasi. Yeah, may S kasi yun. Nakakainis eh, dumadamay yan eh. Tsaka parang as far as I know ay mas sumasakit ito kapag malayo talaga ang tinatraverse ng isang Matilda. And siguro nagka-cap yung wisps na ito pero napakasakit talaga. And look at this 5-man Astral Echo coming in from Sanji. Talagang ito na yun eh. Bigyaran back to pare bago bukas yung faces si Sanji. Lahat ng mga tinututok na yung sakong-sako talaga. Ito yung mga ganung angulo talaga yung hinahanap natin para ma-maximize yung Navaria. Although sa atin nakita siya, pero tingnan mo naman yun, inflict nilang damage dito up until the end of the game. Ano kayo yung lineup ng KLPH? Uranus plus KS? Kill Squad? Pwede na nag-KS sa isa't isa. Kasi ano yung parang ang IDS, bahala kung sino magawa ng kill. Basta matapos yung Deadly Magic. Oo. And nakakatakot yun eh, considering na yung Uranus ngayon, I'd say na kung wala naman yung balance sa equation, ay talagang isa sa mga XP leaders na kaya magbigay ng libreng espasyo. Kumbaga yung low economy space para sa kanyang mga kakampi. Think of it, no? Hindi kailangan ng masyadong madaming pera ng lineup ng Team Liquid Philippines para mag-perform. Yun lang talaga yung naging concern ko. Especially this patch, no? Kailangan sobrang refine ng composition na binubuo mo. Hindi pwede yung tulad natin na nag-perform bigla na kailangan ng late game, kailangan ng mga ganitong mga hero. Kasi kapag hindi kami lang Omega, gana naman eh. Sa dating patch, ang kailangan lang nila intindihin, yung early tempo na mawawala sa kanila when you pick up the link. May pag-over ka naman ng Brody, kaso nagagawin ng Brody sa Flint, sa Matilda, sa Uranus na kailangan mong tagalan yung pag-stay mo sa isang teamfight para mag-stack up ka, para maging effective yung counterpart memory. You don't have the time
time to do that. So for TLPH, ang dali lang i-execute ng kanilang lineup kasi haharap yung Omega, wala silang damage, maghihintay yung Atlas. Sa perspective ng Team Liquid, kahit sinong harapan dyan, umarap dyan, pwedeng i-delay Magic, tapos kanya-kanya silang sargo ng mga skills. Tsaka inevitable talaga na madedenayan at madadalawan yung buff niya eventually. With the first 3 picks pa lang kanina ng TLPH. And I feel like masyadong rush din yung naging Atlas Prion nila dito. Pero for our big four. Grabe to, no? Ang ating carry na hatid ng Visa. Walang iba kundi ang birthday boy, the GOAT Carl TZ, dealing 44k damage sa kanyang Harley. Tapos bridge game pa, mayaman talaga yan. Sobrang pisa talaga. Sobrang pisa ng Harley talaga yan. LPH napakayaman na, pero ito, the wingman literal. Ginamit na niyang wings para lumipad-lipad lang. Ang ganda talaga naman na yung isang huli sa Link. Tsaka tinagandaan sa meron kang Matilda against Link. Even if sobrang mobile ng Link, kung walang purple buff, abot ng Matilda yan. Kahit saan magpunta. Ang ganda din kasi ng timing ni JP sa kanyang Surging Eagle. And so far, kailangan mag-reset ng Smart Omega. This is their debut match sa ating Season 18. And up against Team Liquid PLH, syempre naiintindihan naman natin, mahirap na kalaban talaga. Pero sa ngayon ay kailangan mag-reset for Team number 2.